Daikin split type aircon na naman po ang pinagkatiwala sa atin mga boss, mga sir, magandang umaga. Ayan po ang issue niyan. Ang problema niyan, defective po ang outdoor board niyan. At ayan po ang brand new board na nakuha natin. At ayan po, makikita niya po, pinapalitan na po ng ating butihing technician, si Rances. At kailangan po natin dyan ng thermal paste. Ngunit hindi po yan ang thermal paste na kailangan natin dahil mali po ang nabili nila. Kaya pinabili ko po sila ng thermal paste na para dyan sa pyesa na yan. At eto na nga po, nakabili na nga po sila. At eto na, nilagyan na ng thermal paste ngunit manipis. Kita nyo naman po ang pagkakasunog ng parts. Ayan po yung nawala. Ayan po yung brand new. Meron po siya. At eto na po ang brand new board. Ayan po, eto po yung luma. Kita nyo naman. Kung mapapansin nyo po mga boss, mga paps, okay pa naman po yung luma. Pwede po siyang i-parts out. Pwede po siyang ipa-repair. Ngunit ako, hindi po ako pumapayag na ipa-repair yan dahil hindi po tayo sigurado kung pagkatapos i-repair yan may lalabas pang ibang error. So, importante magpalit tayo ng brand new. Mas maganda para sure tayo. At ito na po, dadagdagan po natin yan ng thermal paste. Ngunit medyo may kabagalan po yung ating technician. So, kailangan natin siyang pukpukin para bumilis ang galaw niya. Ayan po, importante po yung may ganyan, thermal paste po. Yan po kasing thermal paste na yan ay makakatulong po para hindi po mag-concentrate yung init dyan po sa pyesa na yan. Nag-iinit po kasi yung pyesa na yan, yung MOSFET na po yan. Yan pong apat na yan, nag-iinit po yan. So, dapat po meron yan para hindi po mag-concentrate dyan yung init at ma-distribute nyo ng tama. Doon sa heatsink ang init na pinuproduce ng pyesa na yan. So, napaka-importante po yan. Dapat po talaga meron pong ganyan. Huwag po kayo mag-i-install na walang thermal paste. At ayan na, tuluyan niya na pong nalagyan lahat ng thermal paste, lahat ng pyesa. At ito po, kung makikita niyo po, yan po yung heatsink niya. Diyan po nakalapat yung apat na pyesa na yan. Diyan po nakatornilyo yan. Para po ma-distribute niya yung init ng tama doon sa heatsink. So, kung makikita nyo, ito po yung board na luma. Okay pa naman siya kung titignan, ngunit kulang po siya ng pyesa. Yung kulang po na pyesa, hindi po natin alam kung ano po ang value. At eto na po, sinasalpak na po ng ating butihin technician sa kanyang board housing. Kailangan po nakalapat yan at wala pong wire na nakaipit para po umabot po lahat ng wires sa kanyang connection. Kailangan po nakalapat po ng tama yan. Kung hindi po nakalapat ng tama yan, hindi po matutornilyo yan ng tama. Testing time na po tayo at ayan na po, nakakoneksyon na po lahat yan. Waiting for power supply and on na po ng units sa taas. At ayan po, naka-on na po ang ating compressor. Gumagana na po. Okay na po lahat. Gumagana ang fan motor. Okay po yung board. Ayan po, kung makikita nyo, umiilaw po yan. Ayan po, naka-connection po lahat, pati sensor. At makikita nyo, hinawakan ko po yung compressor, malamig po yan, gumagana po yan. At okay naman po yung amperahe niya. Nagmo-moist yung tubo, indication po na gumagana ang compressor at malamig ang unit. Okay po, muli po, salamat po sa nagtiwala sa amin. God bless po lahat.